Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito naman ang pag-usapan natin ang latest survey ng Publicus Asia. Kasabayan po ito nung survey ni VP Sara, ni PBBM, na kung saan si VP Sara nakaranas ng 20% na pagbagsak ng kanyang survey. Ito ngayon, sabi rito, teka, kaya mo natin para mapalaki natin. Ay, oops. Okay, so ito, Publicus Asia 2025 election senatorial preferences, June 15 to June 19. So, 4 na araw po na kinandak itong survey na to. Ang nangunguna, no, siguro dito hindi tayo magkakagulo. Gusto natin ito si Doc Willie Ong, di ba? And then pumapangalawa ngayon etong actually si Willie Ong isa ito sa kinausap ni PBBM nung nakarang halalan. 'Di ba? Kaya lang naunahan siya ni Isko. Dahil si Isko, eh, talagang, matindi mangumbinsi. Naka-oo na siya ro'n, oo, 'di ba? Isipin mo 'yun ano? So, muntik na palang maging Vice President natin si Willie Ong. Hmm, ah, and then Erwin Tulfo, and then si Duterte, grabe 'di ba? Oh, pasok pa rin, pumangatlo. And then si Ping Lacson. Ako talaga, gusto ko talaga si Ping Lacson. And then Doc Willie Ong, okey ako rito. And then Tito Soto, Bongo, oh, 'di ba? Ano-ano lang si Bongo, DSWD style lang sa Senado, putik, 'di ba? Pang-anim ngayon sa survey pero pansinin niyo ho, etong, mga Digonyan sumasadsad na. Si Duterte dapat, dating pangulo 'yan at, miss na miss daw nila. Dapat nangunguna 'yan o at least pumapangalawa, 'di ba? Pero ang layo na, 39% tapos siya 32%. 'Di ba? And then, halos pareho lang sila ni Ping Lacson. So, Tito Soto and then Isko Moreno, 'yan. Isko Moreno naman, naku, sinayang yung, legacy niya sa Maynila. Iniwanan agad. Okay, at eto ngayon ho masaklap, Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo ng Pilipinas, pang-siyam sa survey, 'di ba? Inangatan na po siya dito ni Leni Robredo. So, kaya ba niya ginawa yung gano'ng klaseng kapraningan? Maybe, she was thinking of, na iparamdam sa mga Pilipino na concern, may pagmamahal sa bayan, 'di ba? Kaya ano, kung tipong may malasakit at, sinabi niya na o ipamukha na nagkamali ang, aking kapatid at dapat ang taong bayan, eh, magsalita, pumalag, 'di ba? Oo, yung, kanyang trip na hypersonic missile nakatutok sa Pilipinas. Tapos 25 yung targets, nakita niya na. Habang kinukuwento niya, puro daw. Oh, and then Kiko Pangilinan. Ako, ayoko talaga kay Kiko. Alright, and then Gibo Teodoro, pang-12. Dapat dito, naku, 'di ba? For Gibo Teodoro, ako gusto to be honest, gusto ko talaga si Gibo. Tapusin niya ang, hanggang 2028. Pero kung hindi niya naman talaga magawa 'yun at, gusto naman niyang patunayan ang sarili niya sa atin, kung sa tingin niya, through legislative works bilang, mambabatas, 'di ba, maisulong niya ang, kapakanan o yung interes ng ating, bansa pagdating sa larangan po ng seguridad, then go for it, yan ba, go for it. Hmm. Pero ang DDS po na nawawala ho rito, dalawa, 'di ba? Si Tolentino at saka etong si Senator Bato de la Rosa. And take note, kailan po yung petsa nito? June 15 to 19, 'di ba? Kailan yung kanyang, 'di ba ito yung buwan kung saan, meron silang Morales, 'di ba? Jonathan Morales yung PIDEA leaks nila, oh, nakatarataduhan nila.
Siguro kung si Bongo, gumaya kay Bato de la Rosa at saka si ano, si pangalan nito, um, Imee Marcos umupo roon at nakingakak din, 'di ba, nakisawsaw do'n sa investigation. Baka si Imee Marcos, pareho na rin ni De La Rosa na wala na diyan, laglag na, 'di ba? Nakapasok pa pero malapit na ring malaglag 'to. 'Pag si Imee ho, pagdating ng December at ito ho ay pumasok na hanggang 15, wala na ho talaga 'yan, goodbye na 'yan, goodbye na 'yan. Ang, talagang sure dito ho na papasok na ng top 12 pagdating ng December, eto hong nandito, 'yang top 8, 'yan. Sure na 'yang top 8 na 'yan. Kung ito hindi gagalaw, mananatili 'yan, sure 'yang top 8 na 'yan by December. Okey, kaya ho ngayon din naman ni si Bato de la Rosa, 'di ba? Eh, ano na, tipong natataranta na nga, 'di malaman kung siya ba ay, papasok dito sa, administration, 'di ba? Kung aampunin ba daw sila. Kaya lang tuwang-tuwa naman siya kasi nang malaman niya na kakandidato yung Three Stooges o tatlong Duterte, magiging masaya daw yung kampanya nila ni Bongo. So, eto naman ho yung mga tao na as of June 28, 2024 ay nagdeklara ng kanilang interes na komandidato, 'di ba? So far wala rito si ano, Tito Soto, 'yan wala rito. So, sa'kin, personally dalawa lang nakikita ko rito, Tolentino, Diokno, 'yan lang ang aking iboboto rito. And the rest, naku basura. Franz Castro sabi ko nga iboboto ko rin ito. 'Di ba? Pero tignan natin kasi nga ang kanya palang grupo, eh, ang kanilang ideology hindi socialist kung hindi communist. Teka muna, 'di ba? Pero pagdating po talaga sa pagdala, pag-handle ng mga issues sa investigation, makikita mo yung consistency talaga nila, yung tapang, 'di ba? Hindi niya kinakatakutan si Duterte, dinemanda pa nga niya nitong, January, 'di ba? Kinasuhan niya threat ng pagbabanta. Now, 'di ba isipin mo naman, Diyos ko ito yung magiging mga magiging, pagpipilian natin ng susunod na magiging, ah, bahagi ng 12 senador. Whew, 'di ba? So, total, ako'y naniniwala naman na marami pang mas mga magagaling at karapat-dapat na komandidato pagka senador. Sana naman po yung mga mambabatas natin sa mababang kapulungan, yung mga kongresista natin, 'di ba? Nakita naman natin yung talino nila, yung galing nila. Oh, katulad na lang ho nito ni Stella Kimbo, 'di ba? Magaling, matalino, ekonomista, ang bilis ng utak. Ganyan yung mga kailangan natin, parang nagbalik tayo ng mga Claro Recto, ng mga Diokno, 'di ba, yung mga talagang, Batikano, yung mga talagang mga, magagaling na mga senador nung araw. Oo. Tanong ni Analyze This Channel, "Will you vote for Duterte JDB?" Of course not. I'm not going to vote for any of them. No to Pulong, no to Baste, no to Digong, 'yan. Correct, bawasan natin yung magkakapatid sa Senado. 'Di ba? Katulad nito, si Tulfo. So, magiging dalawang Tulfo, hmm, 'di ba? Yun nga magiging dalawa magkapatid, eto pa tatlo. Pero hindi yung, kaninang pinaliwanag ko sa inyo, hindi ako naniniwala na ito ay tutuloy talaga kumandidato pagka senador. Maaaring, pang-bluff na mag-file silang tatlo sabay-sabay ng kanilang, COC for Senate, ah, and then later on, ito ay iwi-withdraw ni Baste at magfa-file ito ng, pang-vice mayor. Tapos at the same time, si Sara naman magfa-file ng COC for mayor. So,
tandem silang dalawa, 'di ba? Yan ay kapagka si, Congresswoman Migs Nograles ay file ng kanyang COC. Kapagka kumandidato ito, then ganyan ho nakikita ko na diskarte nila since sinabi ni Sara na tatakbo siya this, coming election, 'di ba? Kaya lang when it comes to money, money-wise, eh, 'di hamak mas malaki po ang, sahod 'no ng, sa OVP kaysa naman sa Office of the Mayor, 'di ba? Kaya sabi ko, ang nakita natin dito ay ipamimigay lang ni Sara ang posisyon ng pagka-mayor. Hindi niya iiwanan dahil automatic magiging deemed resign si Sara kapagka dumating yung, bago mag-June 30 ay nag-take siya ng oath sa pagiging mayor. So automatic, 'di ba? Yeah, that's a good question, right, Zaira. Paano, sir, kung matalo si Sara, eh, di vice president pa rin naman siya. Yung kanyang kandidatura, wala hong resignation doon. Mananatili pa rin siya talagang habang kumakandidato siya, mananatili siya na vice president ng bansa. Okay? O kung sino man ang ibang senador natin at kumandidato sa mababang posisyon, eh, manalo matalo sila, sila po ay mananatili na senador. Maliban na lamang ang kanilang, posisyon na pinanalunan recently ay mag-take sila ng manumpa sila, yung oath of office. Ibig sabihin nito, gini-give up na nila ang kanilang naunang posisyon sa national. Then yun lang po, deemed resigned sila. Kasi tinanggap na nila yung bagong mandato. Pero kung prinoklama lang ng COMELEC na si Sara Duterte ang panalo o kaya naman si Robin Padilla ang panalo, 'di ba? Tapos ang kanyang vice mayor for Robin Padilla kunwari, may manok sila sa Camarines Sur or sa Nueva Ecija na mahina para tas ambisyon mag-mayor, hindi kaya yung kalaban. So kunwari lalaban si Robin Padilla. Tinalo ni Robin kasi mga fans niya pala, yung mga botante. Then ipoproklama siya ng, COMELEC na panalo si Robin Padilla. Okay, so proklamado na. Kailangan pa manumpa. Hindi na siya manunumpa. Pero yung kanyang vice mayor, o sabihin natin vice governor, tinakbuhan nun, siya naman governor, 'no, nanumpa na ng, pagiging, vice mayor or vice gov. Tapos dahil yung bagong gobernador o bagong mayor, hindi nanumpa. Then papasok dito, 'di ba? Dapat nun matapos yung June 30, eh. So July 1, walang bago, walang duly elected na nag-take ng oath para sa posisyon ng LGU. So ngayon papasok po rito yung rule of succession. Etong, vice gov or vice mayor, 'no, yun ang magte-take ng oath para sa governor o kaya o kaya mayor. So ganun po ang diskarte, okey? 'Pag natalo, walang problema, balik pa rin sa dating posisyon. Parang katulad lang din yan si Grace Poe dati, 'di ba? Tumakbo si Grace Poe nung, naunang halalan, 2016, natalo, 'di ba, nina Duterte. So balik lang siya sa puwesto. Ano ba tinakbuhan niya nun, president, 'di ba? Magkakasama sila ni ano, ni Digong sa debate. Binabanggit niya na, "You look so pristine," sabi niya. Pagkatalo ni Grace Poe, senador pa rin siya. Kasi kumandidato siya in the middle of her 6-year term. Okay. Ang affected lang po ng mga deemed resigned, itong mga ano lang, mga, appointed officials. Sila lang po. 'Pag nag-submit sila ng COC, then automatic resign na sila. There's no need for them to file their resignation. Sabi, paano po sir kung kalaban ang nanalong, vice? Ibigay kaya nila ang posisyon nila? Alam niyo, pagkakalaban yung nanalo na vice, nasa kanila na yun kung anong gagawin nila. Pero again,
money-wise, mas malaki ang sahod ng OVP o ng, Office of the Senate, 'di ba? So, maaaring ibenta nila itong posisyon. Oo, puwedeng gano'n, puwedeng negosyohin. Yes, allow po ito. Again, ang prinsipyo po, kapagka walang nagsasabing ito ay bawal, therefore it is allowed. Alright? Okay, so far ito yung mga ano, mga kandidato, then plus yung sa admin na pinakita ko sa inyo nung nakaraan, 'di ba? So, kahit papaano meron na akong, mga napili. So, abang pa ako para makumpleto ko. Gusto ko yung 12 ko wala akong nilagay na, "Puwede na 'to." 'Di ba? Madalas yung puwede na 'to, yun ang magpapasakit sa atin ng ulo, eh. Tignan mo nangyari kay Robin Padilla. Bigyan natin pagkakataon si Robin Padilla, and I'm guilty na prinomote ko yung taong ito. Kasi nga nag-aral din naman ng college, 'di ba? Eh, criminology, ganyan, eh, 'di ba? Nagsabi ni Sal Panelo, "Nag-aaral naman 'to, marunong naman, nakakausap ko, matalino." Everything was just a budol, 'di ba? Okey, move tayo sa susunod nating topic.